Marami daw po tayong mga professors na wala, no? Hindi nakapasok. May mga iba't iba silang reason, no? Ang iba ay health condition, especially si Doc Ray. So anyway po, andito po tayo para maglingkod po sa inyo ngayong hapon. Who wants to lead the prayer? Sino po ang pwedeng manalangin bago tayo mag-start dito sa ating lesson? I will volunteer, Pastor. Si Professor Jerry Faustino. Sige po, Doc. Go ahead po. Okay, let us pray. Our great God, our loving Father in heaven, thank you, Lord, for your sustaining grace throughout this day, the first day of the week, in which we are able to have our classes in LCMBSI. And at this moment, we shall be under with Pastor Dr. Arnel Marcaida. We will be discussing the New Testament studies, covering the Gospels and the Acts. I pray for your Holy Spirit's presence to be with us in this platform, giving us strength, stronger signal so that we may be able to hear the messages that will be imparted to us. And at the same time, we will be able to experience fair weather so that this evening we will be receiving your marvelous blessings. Give also knowledge and wisdom to the professor that he may speak, share the message so that we will also be motivated and strengthened as we listen, including Dr. Ray, health condition, as he has done his post-surgery journey. May you give him good health and strength, O Lord, that sooner or later he'll be able to check out from the hospital, able to reach his home, sound in body and mind. He may able to continue the work, especially in leading our institution. Bless our classmates in different parts of this country and even in other countries. Thank you for granting our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you so much, Sir Jerry. Amen. Amen po, amen. Thank you also for including Dr. Ray's health condition for his soon recovery. Medyo ano po, challenging, matindi ang challenge ng ating chairman sa pinagdadaanan po niya sa kalusugan. Talagang matindi ang kanyang concern sa ating school para pagpatuloy po ang ating mga programs, pero talagang the spirit is very much willing but the flesh is weak, ano po. So talagang kailangan po natin siyang i-include lagi sa panalangin natin. Very powerful po ang prayer, no? Kung maniniwala tayo sa power ng Panginoon through prayer, kumikilos talaga po ang Panginoon. We can touch the heart of God through prayer. Meron din kami dito pong isa sa mga elders na na-aksidente parang 3 weeks ago. At siya po ay na-aksidente sa motor, self-accident, na bagok yung ulo niya. So sa CT scan, may clotting, may nabuong dugo sa kanyang ulo. Based sa CT scan po, ang advice ng doktor ay maoperahan siya. Maoperahan yung kanyang brain, bubuksan para tanggalin yung mga nabuong mga dugo. Because of our corporate prayers, mga kapatid, kung saan saan namin pinapadala yung mga prayer requests sa mga radio programs ng mission, ng union, ay pinagpipray po siya. Maraming nagpipray para sa kanya. Nung inilipat po siya for operation na doon sa isang mas malaking hospital, na-amaze kami dahil nung i-CT scan po ulit, nakita na sabi ng doktor, lumiit daw po yung yung parang yung volume ng mga blood na nabuo sa ulo niya. So, ang sabi ng doktor, kung ganito na lang yung niya, yung size ng mga blood clotting, pwede na raw pong madala sa gamot, hindi na kailangan buksan yung ulo niya. So, nakaiwas po sa malaking gastos at na-amaze din kami eh. Dahil nung dumalaw kami, talagang tulog yung tao eh, yung pasyente, yung elder natin. Pero after few days,
Ito, naglalakad na po siya. Namamasyal-masyal na. Nadalaw din po namin sa bahay nila. Pinagpipray, ini-encourage sila. So, praise the Lord dahil talagang very powerful ang prayer. Ganun din kay Doc Ray, sana makarecover siya. Lalong madaling panahon. Marami pa siyang gustong gawin sa ating school, pero dahil nga po sa ang katawan niya po ay nangangailangan ng extra care. So, huwag po natin kalimutan, aside from including him in our prayers dito sa ating mga klase, sa ating din po mga family worship. Okay, our subject, TNT 312, New Testament Studies 1, Gospel and Acts. So, yung first five books of the New Testament, ang coverage ng ating discussion. At ang ating specific topic ngayon po ay the Gospel of Luke. Na-skip ko yung Gospel of Mark. Dapat yung Mark sana muna, no? Yung overview pa lang po naman ito. And then, babalikan ulit natin yan para ating pong himay-himayin. Meron akong aklat na napakaganda. Ito yung outline Bible. From Genesis to Revelation po, naka-outline siya lahat. Para bang bawat chapter meron ka makukuha mga sermons na. Naka-outline siya So siguro po, yung mga nandito na masipag na pumapasok, ibibigay natin as incentive. Itong mga book na ito, I'll try to reproduce yung mga kopya. Isisend ko na lang po sa ating group chat. Yung mga natapos ng ating mga discussion, bibigyan ko po kayo ng outline. Thank you, Doc. Thank you. Praise the Lord po. Pagkatapos yung pag-aralan po ang four Gospels, including the Book of Acts, ay marami kayong sermons na pwedeng may prepare. Kayo nang bahalang gumawa ng PowerPoint. Marami kayong mga sermons na pwedeng may prepare as you go on with your ministry in our local churches. So ito talaga napaka blessed talaga tayo dito. At talaga pong overwhelmed tayo sa mga blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon through this school. Kasi nag-expand ang ating mga knowledge. Mas nagiging mas effective tayo and equipped sa ministry ng Panginoon. At nagkakaroon tayo ng deeper understanding sa Word of God, which is very relevant, especially nowadays. At kailangan din po natin talaga maintindihan ang Biblia. Dahil sa huling panahon po, ang tagisan po ng labanan sa Great Controversy, mananatili lang po daw tayong matatag sa pananampalataya kapag tayo ay deeply rooted and fortified by the Word of God. Tayo ay napatatag sa paniniwala sa salita ng Diyos at napatibay din yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Okay, the Gospel of Luke, often referred to as the most beautiful gospel. Presents a unique perspective on Jesus' life and ministry. Sabi ko nga sa inyo, itong for Gospels and the Book of Acts ay nakafocus sa Jesus' life and His ministry. Luke particularly emphasizes Jesus' compassion for the marginalized and His inclusive message of God's love. Take note the word compassion for the marginalized and His inclusive message of God's love. So nakafocus ang Book of Luke sa kahabagan ng Panginoon sa mga parang outcast in the society. Yung parang hindi na pinapansin sa sosyedad, no? At yung kanyang pagmamahal, hindi po exclusive, kundi inclusive. Dinadamay, sinasama lahat. Hindi para lang sa mga Hudyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi para lang sa mga Israelita, kundi inclusive, no? Hindi exclusive. Yung kanyang message of God's love ay universal, mga kapatid. So, let's talk about the focus on the marginalized. Luke's gospel portrays Jesus reaching out to those on the fringes of society, including number one is poor and oppressed. Meron po yatang hindi naka-mute ba? O saan ba yung nag-feedback sa akin? Wait lang, baka dito sa akin, no? Wait lang po, i-off ko lang itong isa kong baka dito sa aking, ayan, sa akin po yata nag-feedback, no? Naka-off naman lahat ang mga microphone nyo. So, sige po, pasensya na po. Let's continue. Itong Luke Gospel po portrays Jesus reaching out to those in the fringes of society, including number one, the poor
and oppressed. Yung mga may hirap at yung mga inaapi. Sa Luke 10:25 to 37, kung babasahin po natin yon, mababasa po natin doon yung parables of the Good Samaritan. Alam natin yung kwento na merong isang Israelite na binugbog, sinaktan ng mga tulisan, tapos ay duguan siya na halos patay na nandun sa tabing daan. Dumaan ang priest. Yung priest, nila pala dapat nagpipreach ng God's love and compassion, di ba? Yung mga pare. Dumaan doon sa gilid niya at hindi siya pinansin dahil nagmamadali. Siguro may appointment. Ang sumunod naman ay Levita ba? Kumbaga parang sakristan yun, yung mga assistant, mga successor ng priest yan. Dahil ang priest na panahon nila ay nanggagaling sa lahi po ng Levites, mga Levita ang tawag sa kanila, no? Isa sa lahi po na galing sa 12 tribes. Na dahil alam natin na yung 12 tribes of Israel, 11 tribes meron silang minana na mga lupain para sakahin nila para sila ay mabuhay. Isa lamang ang hindi binigyan ng manang lupain, yung tribo ni Levi, mga Levita po. Pero meron silang particular na job or work na binigay ang Panginoon. Sila ang sa kanilang lahi nanggagaling ang mga nagiging pari na naglilingkod sa tabernacle o sa temple. Pinapasweldo naman silang Panginoon through tithes and offerings. Kaya nga yung utos na bring all your tithes and offerings to the storehouse, ang kumakain nun ay yung mga priests and Levites na walang minanang lupain, kundi ang trabaho nila ay maglingkod sa temple or sa tabernacle. So ito po yung background niya. So yung Good Samaritan, alam natin yung kwento, no? Dumaan na sugatan, handusay na parang patay na, yung isang pasyente, dumaan yung priest sa gilid, hindi niya pinansin yung patient. Ikalawa, dumaan yung Levite, hindi niya pinansin, busy rin, no? Sila pa sana yung inaasahan na magbibigay ng compassionate effort para dun sa kailangan ng tulong, pero wala silang time na i-apply yung kanilang mga pinapangaral, pinipreach. So ang ginawa ay, ang isang dumaan doon ay yung isang Samaritan. Ang Samaritan, kung titingnan po natin, ito ay isang lugar na malapit din lang sa tirahan ng mga Israelites sa Israel o sa Jerusalem. Halos actually, kamag-anak din nila yan. Nagkaroon lang ng mga separation, di ba? May mga tribo o mga lahi na lumakad sa sumakad sa papalayo sa landas ng Panginoon. So naging mga kalaban ng mga Israelian. Hindi sila nakikisalamuha, no? Kung titingnan po yung historical and cultural background, hindi sila nakikisalamuha o nakikisama ang mga Israelites sa mga Samaritan. Pero could you imagine, Samaritan pa yung tumulong sa isang Israelita na ang tingin ng itong taong ito ay marumi sila. Marumi ang mga Samaritan. Ang malinis lang sa tingin ng mga Hudyo ay sila. So pero siya ang nagmalasakit. Kaya nga ito yung pinapakita na yung love your neighbor, pag sinabi pa ng neighbor, lahat ng mga taong nangangailangan ay ating mga neighbor. Okay? So hinighlight ng Panginoon dito yung concern for downtrodden and His call for compassion. So application na yan. Okay? Ang nagdalang habag ay yung Samaritan, kaya tinawag siyang Good Samaritan dahil siya ang tumulong, no, dun sa nangangailangan na sugatan. Okay? Pangalawa po dito yung women, no? Women. Dito sa women, Luke includes detail about women often omitted in other gospels, such as the stories of Mary Magdalene and the women at the tomb. Natala po yan sa Luke 8, 2-3, chapter 23 verses 27 to 28. Mapapansin po natin dito mga kapatid na sa panahon po kasi ng Biblia, Luma o Bagong Tipan, may mababang pagkapahalaga sa kultura po nila. Ito yung cultural background niya. May mababang pagtingin ang mga tao sa kababaihan. Mababang pagtingin sa kababaihan. Okay? May mga sa 4 Gospels, including Acts, may mga aklat na hindi po in-include ang pangalan po ng mga babae. At kita niyo po sa genealogy of Jesus Christ, doon sa Matthew chapter 1, ay makikita po natin na ang pagbilang po o yung pag-trace back
ng genealogy o yung tree, ang tawag doon, origin ni Jesus Christ, hindi po nami-mention ang pangalan ng babae. So tingnan niyo po yung Matthew chapter 1. Tingnan niyo nga po diyan sa chapter 1 kung meron diyan binanggit na pangalan ng babae. Kahit hindi nanganganak po ang lalaki, pero nung iti-trace back, hinugat, no, binalikan ang kasaysayan kung paano ipinanganak si Jesus. Yung ilang saling lahi mula kay David o kay Abraham, kay David, kay Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, Huda, at kay Tamar, Pares, si Zara, si Esrom, si Aram. Titingnan niyo po yung genealogy o yung historical account kung paano ipinanganak si Jesus bilang tao sa kanyang incarnation, yung kanyang pagkakatawang tao. Ang kinakount lang po dito ay pangalan ng mga lalaki. Kung may mga pilosopo nga, ba't pangalan ng lalaki? Ang sabi dito ay naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, naging anak ni Jacob si Huda at ang kanyang mga kapatid. So hindi naman nanganganak ang lalaki, pero dito sa Ilocano, pagka medyo nagbibiro or pilosopo yung sinabi, anak mo yan, pastor? Anak ko daw yung kasama ko, sabi ko ay putot ko lang po, anak po ni Mrs. pag medyo nagbibiro. Kasi hindi naman nanganganak ang lalaki. Pero hindi naman manganganak ang babae kung wala rin ang lalaki. Pero pag sa Ilocano, pag sinabing anak, yung babae po nanganganak. Pag sinabing putot, tatay yun ng bata. Okay? Putot ko yan. Pag sinabing putot ko yan, akong father lang pwede magsabing putot ko yan kasi anak ko yun sa misis ko. So sa panahon po ng Biblia, sabi ito, Luke includes details about women often omitted in other Gospels, such as the stories of Mary Magdalene. Sa ibang Gospels, hindi po nabanggit na si Mary Magdalene and the women at the tomb. Yung women at the tomb, tatlo po sila. Yung tinatawag nilang tatlong Maria. Si Salome, si Mariang ina ni Jesus, at yung isa pang Maria. Maria Magdalena po yata yung isa. Opo. Mary Magdalene and the women at the tomb. May tatlong Maria ang binabagit yan eh. Pero yung isa si Salome po ang pangalan niya. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Ito yung sa pag-discuss po natin ay sinasama po natin dito yung tinatawag natin na historical background para mas maintindihan natin ang context sa panahon nila at iba rin po sa panahon natin kung paano tayo nagpapahalaga sa mga kababaihan, iba po sa pagpapahalaga ng mga tao sa Luma at Bagong Tipan during Bible times. So tingnan niyo po itong number 3 is sinners and tax collectors. Jesus' association with this outcast, pag sinabi po natin mga sinners and tax collectors, tinatawag po yan dun sa New Testament na mga outcast, para mga itinakwil sa lipunan. Parang hindi sila talaga gracefully accepted o totally accepted sa community. Pag tax collector ka, ang tingin nila sa iyo para kang may sakit na ketong. Dahil ang mga tax collector po ay talagang napaka-corrupt po nila. Sa panahon na yan, kung piso po yung buwis na kailangan singilin nila para i-remit sa Roman government during the time of oppression na sila po ay naalipin ng bansang Roma. Sa panahon ni Jesus Christ po ay na-under sila ng Roman government. Nung tawagin ng Panginoong Hesus si tax collector, si Levi Matthew, siya po ay parang taga-BIR. Siya po isang tax collector, no? Kalimitan po yan kapag sisingil sila ng buwis, kung piso ang para sa Roman government, 3 pesos ang sinisingil nila o 2 pesos. Ang iba ay sa kanilang sariling bulsa at yung iba ay i-remit sa Roman government. Kaya nga, outcast, kinamumuhian, kinaiinisan, na parang may sakit na ketong ang mga tax collectors at ang mga makasalanan, yung katulad ni Mary Magdalene, isang patotot o sinasabi na prostitute, ay yan po yung mga outcast, yung mga may sakit na ketong, yan mga seen as unclean by some, emphasizes message of forgiveness and acceptance. Naalala niyo po ba si Levi Mateo na isang tax collector na kinamumuhian ng mga tao? Tinawag ni Jesus para maging isa sa mga disciples. Kita niyo po, natala po yan sa Book of Luke.
Diyan ipinapakita ang pagmamahal ng Panginoon para sa lahat. Walang sobrang makasalanan na hindi kaya patawarin ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Yes. Yung si Mary Magdalene, isa sa mga outcast during the time of Jesus Christ. Di ba siya po ay may entrapment na ginawa na siya ay tumakbo hanggang sa paanan ng Panginoong Hesus. At tinatanong ng mga Hudyo, may hawak silang bato at tinatanong nila kay Jesus kung anong dapat gawin sa babae ito na nahuli sa pangangalun niya. Si Jesus ay nag-isip, hindi siya sumagot. Kasi kung sabihin niya na patayin sa bato, stoning to death po kasi ang hatol sa panahon na yon. Kapag ikaw ay naaktuhan o nahuli ka sa adultery o pangangalun niya, ikaw po ay hatulan ng kamatayan. Stoning to death po ang hatol nila. Sila mismo ang nagbibigay ng hatol. Pero totoo ba talagang nahuli siya sa pangangalun niya? Sangayon po sa mga nag-doktor sa New Testament, may isang doktor sa New Testament na nakinig ko po na nag-expound ditong kay Mary Magdalene. Kung titingnan daw po natin ang cultural background dito, totoo po na sa panahon na yan, kapag napatunayan beyond reasonable doubt, nahuli ka na ikaw nangangalun niya, nakikisama ka sa asawa ng iba, ikaw ay hahatulan ng stoning to death, papatayin ka sa magitan ng bato. Ngunit, ang nasa harapan ni Jesus ay si Maria Magdalena lamang na naghihintay na lamang ng go signal para siya mamatay sa bato. Dahil maraming tao sa likod niya, may hawak na bato, mga Hudyo, hahatulan na siya ng kamatayan sa pagitan ng pagbato. Pero si Jesus ay gusto niyang iligtas itong babae. At the same time, hindi rin niya sisirain yung kautusan ni Moises. Yung law of Moses na yung civil law na kapag nahuli sa pangalan niya ay dapat patayin sa bato. So ang ginawa ng Panginoon Jesus ay yumuko at sumulat sa lupa. Pagkatapos ng sumulat sa lupa, siya ay tumingala, tinaas niya ang kanyang ulo at sinabi niya sa mga taong may hawak ng bato na nakaabang sa kanyang hatol o go signal, sinabi niya kung sinong walang kasalanan ay siyang unang bumato. Ano po nangyari? Binato ba si Mary Magdalene? Hindi po. Tama, hindi nga siya binato. Hindi, sabi ng Panginoon Jesus, hindi rin siya hahatol dun sa babae. So ang galing ng Panginoon talaga, yung wisdom niya, napakaganda ng kanyang mga decision making. Iniligtas niya si Mary Magdalene sa tiyak na kamatayan at isinave din niya yung law of Moses na nagsasabing stoning to death, civil law, yung stoning to death kapag nahuling pangalun niya. Sa ngayon sa malalim pang pag-aaral tungkol kay Mary Magdalene, sabi nila ay hindi entrapment lang daw po talaga yung ginawa. Hindi totoo na nahuli si Mary Magdalene na nangangalun niya. Bagamat siya ay isang prostitute nga talaga, sabi sa tala. Isang prostitute, babaeng nagbebenta ng laman. Pero hindi po totoo na nahuli ng mga tao na siya ay kasama niya ang kanyang yung lalaki. Dahil sa panahon po pala yan, kung pag-aralan natin ang cultural background, para mapatunayan beyond reasonable doubt na ang isang babae ay totoong nahuli sa pangangalun niya, hindi lang po isasakdal ay yung babae. Kung totoo na nahuli, akto sa pangangalun niya, caught in the act, dapat kasama din yung lalaki na hatulan. Except siguro kung nakatakas. Kung nahuli kasi sa pangangalun niya, actual, dun sa scene, crime scene, ay dapat kasama rin yung lalaki na isasakdal, haharap sa hukuman o tatanggap ng hatol. Since si Mary Magdalene lang nandoon, so alam ng Panginoong Hesus at nababasa niya ang isip ng mga tao na ito isang entrapment para si Jesus ay makagawa ng mga desisyon na makalalabag siya sa tinatawag na compassionate service ng ating Panginoon. Yung kanyang biyaya ay madidisregard dahil sa pagsunod lang o kaya sa entrapment na ginagawa ng mga tao. So ito po mga kapatid ang So nandito yung in-emphasize po sa Luke 15:1 to 32 yung pakikisama ng Panginoong Hesus sa mga unclean, sa mga iniisip ng mga Hudyo na mga maruming tao
yung mga makasalanan at yung mga maniningil ng buwis ay tinuturing po ng mga outcast in the society. Mga itinakwil sa lipunan dahil sila ay lumalabag sa pamantayan ng reliyon o ng pananampalataya. Naalala nyo ba yung mga dialogue na sinasabi ng mga scribe and Pharisees na sabi nila sa mga disciples, bakit yung inyong guro ay nakikisama sa mga makasalanan at maniningil ng buwis? O yun po, yung tanong na yun, magtataka tayo, ba't itatanong nila? Pwede namang, wala namang nagbabawal na makisama sa mga mag-iinom o sa mga tax collector. Wala namang masama, di ba? Sa panahon natin, walang masama. Pero sa panahon po kasi nila, yan yung pinaka-kinamumuhian at dapat iwasan ng mga tao. Makasalanan at mga pusakal na makasalanan at yung mga maniningil ng buwis kasi nga sila ay mga super talaga. Masasama sila dahil super corrupt yung mga tax collectors. Pero ito yung mga outcast sa society, tinatawag na unclean. Pero dito po sa Luke 15:1-32, ipinakita ang mensahe ng pagkapatawad at pagtanggap. Si Levi Matthew ay naging one of the disciples ng Panginoon at one of the authors din po ng first book of the Bible sa New Testament. At yung acceptance, mga kapatid, tinanggap ni Jesus kahit nga sino pa yung isa? Yung umakyat sa sycamore tree. Si Zacchaeus, di ba? Isa rin yun sa outcast of the society. Si Zacchaeus, binigyan din ng Panginoon ng chance na maligtas, di ba? So nakita niya ng Panginoon yung effort niya. Kahit maliit na tao siya, umakyat siya sa punong sycamore para lang pagdaan ni Jesus ay mapansin siya. At dahil doon, sabi ng Panginoon, Zacchaeus, go down. I will, ang sabi ron? For I'm going to your house today. Tapos sabi nung sa tala ay dumating ang kaligtasan sa pamilya ni Zacchaeus dahil sa kanyang pagtanggap. At yung pagtanggap niya sa Panginoon ay may kasamang true repentance and forgiveness. So totoo yung pagsisisi niya kasi ang totoong pagsisisi daw may pagpapanauli. Ibinalik niya yung mga nakuha niyang sobra sa mga buwis. Yan. Binalik niya sa mahirap, binalik niya sa mga tao yung nakuha niya. So pinakapakita po sa Book of Luke yung forgiveness and acceptance ng ating Panginoon. Si Mary Magdalene kahit siya po isang taong hindi nga siya nahuli, hindi nga talaga sinasabi na nahuli talaga siyang aktual, pero ang lifestyle niya po ay talagang siya po isang prostitute sa ngayon sa tala po ng Biblia. Okay, tingnan po natin yung universality of God's love na focus din ng Book of Luke. Luke's Gospel emphasizes the universality of God's love and salvation. This is evident in the following examples o accounts sa Bible. Number 1 is the parable of the prodigal son. Ipinapakita sa Book of Luke, mga kapatid, ang pagiging universal. Pag sinabing universal, hindi lang local ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang para sa mga Israelites. Hindi lang para sa mga born a Jew o kaya ay sa mga Pilipino lang. Kundi ang pag-ibig ng Diyos ay universal. Universal. Pangbuong sanlibutan ang pag-ibig niya. Doon sa John 3:16 may reference tayo, sinabi na, for God so loved the Israelites, the Filipinos. Ano sabi doon? The world. All inhabitants of the earth. So yun ang pag-ibig ng Panginoon. Coverings the entire world. No? Yes. Mahal niya ang buong sanlibutan. At yung kaligtasan niya ay para sa lahat ng mga tao. Hindi lang para sa mga papasok sa iglesyang, particular na iglesia ang kanyang kaligtasan. May mga nangangaral kasi na pag hindi kayo pumasok sa simbahan namin, hindi kayo maliligtas. So may mga ganon. Kung hindi kayo susunod sa kautusan, hindi kayo maliligtas. Hindi po, yun ang plano ng kaligtasan. God's love and salvation is universal. Universal ito, no? The parable of the prodigal son, binabanggit doon. Yung story portrays God's unconditional love and forgiveness, extending even to those who have strayed. Alam natin yung mayaman na lalaki na mayroon siyang malaking kayamanan at mayroon siyang dalawang anak na lalaki na ang isang bunso ay hiningi ang kanyang parte ng kanyang kayamanan. Kalahati, half of the, dalawa lang sila. So, kung mawawala na yung ama nila, meaning to say, possible na dalawa lang sila maghahati sa kayamanan. Usually, sa cultural background, ang kayamanan ipinapamana
kapag medyo malapit-lapit ng mamatay ang magulang sa general practice sa mga traditions. Pero sa culture nila, ganun din. Pwede rin namang ipamana ang mga bagay habang buhay ka pa kasi mapipirmahan mo pa yung mga testament, no? Pwede rin ipamana in advance habang buhay ka pa para nakita mo talaga na ibigay. Hindi lang basta i-entrust sa mga abogado. Pero sa panahon na ito mga kapatid, hiningi agad ng bunsong anak yung kanyang mana. Dahil sa ang ama ay mapagmahal, hindi naman siguro lahat ng ama papayag kung gano'n. Lalo kung ang lifestyle ng iyong anak ay alam mong uubusin lang sa walang kwentang bagay yung ipapamana mong kayamanan. Pero itong ama ay napakamahabagin. Binigyan niya ng chance yung kanyang anak na mabuhay sa kanyang sarili dahil pinili niya. So pinapakita dito na ang ating Ama sa Langit na re-represent dun sa father ng prodigal son ay He's a God of choices, chances. Binibigyan tayo ng kalayaang pumili. Kung gusto nating umalis sa piling niya, sa protection sa piling niya, under His security from the management of your Father, gusto mong mabuhay ng sarili mo, so go on, go ahead. Ang Diyos ganun din. Pag gusto nating lumayo sa Kanya, hindi naman niya tayo pipigilan. Pero kung gusto nating bumalik, bukas ang pintuan. Pero may consequence ang lahat ng paglayo. Alam natin nangyari sa bunsong anak, di ba? So siya ay naubos niya lahat ng kanyang kayamanan na binigay ng Ama. At sabi nun sa tala ng Biblia, ginamit niya sa palunging pamumuhay. Paluging pamumuhay. Ibig sabihin, hindi niya ginamit sa business na tumutubo sana. Napakalaki nung halaga nung kanyang tinanggap, kalahati ng kayamanan ng kanyang ama. Pero ano pong nangyari? Ginamit niya ito sa makamundong bagay na walang bumabalik na kita. Sana kung ininvest sana niya yung iba sa mga investing company o sa bangko o inilagay sa mga negosyo, kumita sana yon kahit sa parable of the talents. Pero ang ginawa kasi niya po ay ginastos lang niya lahat. Hindi siya nag-iwan ng emergency fund. Wala siyang savings. Basta inubos siya lahat. Sa babae, sa bisyo. Kung i-exaggerate pa natin yon, lahat ng kalayawan sa mundo ay ginawa niya. Inubos yung kayamanan niya. So sabi kasi palunging mamumuhay. Up to the extent, at the end of the day, na-realize niya, wala na pala siyang pera. Wala na rin siyang pambili ng pagkain. Hanggang sa napilitan siya magtrabaho sa isang piggery sa kulungan ng mga baboy. Ang sabi niya ay kahit walang sweldo sana ron, basta ang mahalaga lang sa kanya, makakain siya kahit pagkain ng baboy para makasurvive lang sa gutom. Grabe, no? Nakita niyo po yung gaano kababang yung kababa, yung pwedeng puntahan ng taong lumalayo sa Diyos. So dito sa parable of the prodigal son. Kumain na siya ng pagkain ng baboy. At na-realize niya, sabi niya, ba't ako kumakain ng pagkain ng hayop? Pwede naman akong bumalik sa aking ama. Kahit na maging alila na lang ako doon, basta makakain ako ng tamang pagkain. Kahit hindi na ako ituring na anak. Na-realize niya ang kanyang father ay talagang gracious at mayaman sa kahabagan ng kanyang ama. Kaya bumalik siya. Alam natin yung kwento, di ba? So pinagpatay siya ng matabang hayop, tapos nag-celebrate ng buong pamilya. Sinuutang pa siya ng singsing ng kanyang ama, nag-symbolize sa ibinabalik yung kanyang authority bilang anak. Iniisip niya kahit hindi na ako ituring na anak, pero ibinabalik yung kanyang otoridad bilang anak. Pagkamatula na yung kanyang mana. So nagalit pa nga yung panganay na kapatid kasi bakit yan di ba patay na yan? Sabi niya, patay na yan, lumayas na yan, kinuha na yung kayamanan niya, tapos babalik, tatanggapin mo pa. May sermon nga akong narinig, ang prodigal daw doon, hindi yung bunsong kapatid, kundi yung panganay na kapatid. Kasi hindi niya matanggap yung pagbabalik loob ng kanyang nakakabatang kapatid. So parang siya naging prodigal. Okay? Pero, hindi niya matanggap yung pagbabalik loob at pagsisisi ng kanyang bunsong kapatid. Pero kung yes. Yes, Dr. Terry. Sige po. Okay. So, yun po naman natin yung pinagkatupan ng Actually, yung scenario, di ba? Nung makita ng ama, naghihintay din pala yung ama na nababalik siya. Di ba? Babalik siya
So yung ama naghihintay pala mula sa malayo at nung makita siyang dumarating, hindi siya hinintay na makalapit para sermonan, kundi bukas yung dalawang bisig ng kanyang ama at siya ay patakbong sinalubong at siya niyakap at tinanggap muli bilang kanyang anak. So yun po. And then dito po mga kapatid sa universality of God's love, ang pag-ibig ng ama ay agape. Yung ganong klase ng pag-ibig po ay the highest kind of love. Umalis na, nagpasaway na, kinuha na yung kayamanan niya, nilustay, tapos babalik, magmamakaawa sa ama. Pinapakita rito yung universality of God's love at saka yung kanyang agape love, pag-ibig ng Diyos na ano yon, na walang kondisyon, unconditional. Yes po, unconditional love. Mahal kita kahit naging pasaway ka. Mahal pa rin kita anak kahit na inubos mo sa walang kwentang bagay yung kayamanan. Mahal pa rin kita kahit na madungis ka at amoy baboy ka. Binihisan siya, di ba? Isinuot yung damit na mahalaga, na damit ng parang isa talagang tagapagmana na anak. At isinuot yung singsing na simbolo ng authority to restore his previous status o condition. Ganon din para tayo. Pag tayo napalayo sa Diyos, magbabalik tayo, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Habang bukas pa ang pintuan ng awa. Yan. Pero pag nag-close of probation, kahit umiyak tayo daw po ng dugo, hindi na po tayong papatawad. So, number 2 is the Great Commission. No? Sa Luke 24:46-49. Ang parallel passage po nito ay nasa Matthew 28:18-20. Yung Great Commission, Jesus instructs His disciples to spread the gospel message to all nations, highlighting its global reach. Kaya sabi ng Panginoon, go ye into all the world. Diba sabi ng Panginoon? And preach the gospel of salvation, baptizing them and teaching them all things that I have commanded unto you. So sabi ng Panginoon ay, umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At pinapakita dito po yung all nations. Ibig sabihin ay pambuong sanlibutan talaga ang gospel. Ang chances to be saved ay available to all nations. Highlighting its global reach. Pambuong sanlibutan talaga ito. Kaya makita po ninyo ang ating mga outreach programs ay international. No? Pinapasok lahat. More than 200 countries sa around 226 ba na mga countries around the globe. Napasok na ng Adventism. Ang isa pang good news, yung AWR natin po ay para mga kabuting tumutubo sa mga local areas. At ngayon po, parang 2 days o 3 days ago ay nagkaroon ng inauguration sa Metro Manila. Nagkaroon na po tayo ng sariling franchise na 89.1 AWR sa Manila po yan. Narinig po yan sa Mega Manila, no? Sa Mega Manila. At sa mga neighboring cities and municipalities. Nagiging ano din yan, worldwide dahil ang AWR NPUC o Manila ay nasa Facebook live streaming din po everyday. Kaya po nagiging worldwide ang ating evangelism program. So ito ang dito sa social justice team naman ng Book of Luke, woven into the narrative are the themes of social justice. Katarungang pang social justice, no? Challenging societal norms and advocating for the oppressed. Yung binabanggit na Magnificat sa Luke chapter 46, 1:46-55. Mary's song praises God for lifting up the lowly and filling the hungry with good things. Itinataas daw ng Panginoon ang mga nasa mababa at kanyang pinapakain ang mga nagugutom na mga mabubuting bagay. Ang pagkagutom po ay hindi lamang sa physical, no? Kapag gutom ka physically, kailangan natin pagkain. Meron din mga nagugutom sa katuwiran, nagugutom sa katotohanan. Kailangan natin silang pakainin, no? Sa anumang aspeto ng buhay nila, kailangan nila lang mabusog sila, mga kapatid. Okay? Number 2 sa social justice ay emphasis on the poor.
nakatuon sa mga mahihirap. Yung Luke chapter 6 verse 20 to 26, dinidiscuss dito yung Beatitudes. Blessed are the meek, yung mga ganun, for they shall see the kingdom of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Excuse me. Focus on God's concern for the poor and its reversal of worldly values. Dun sa Beatitudes ay magugulat tayo na baliktad talaga ang prinsipyo ng langit sa prinsipyo ng mundo. Sa mundo, kapag sinaktan ka, ang usual na ano natin is to rest back, di ba? Gaganti tayo ng mas masakit. Pero sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwang pisngi o sa kanang pisngi, harap mo pa yung kabila. Di ba? May ganun. Ang kaaway mo, pag nagutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Pag walang damit, bihisan mo. Sa ganyang paraan ay binubunto mo ang baga ng ulo, ang baga sa kanyang ulo. So yung iba ang prinsipyo ng langit. Reverse, di ba? Reverse. Yung umuusig, ipanalangin daw natin. Yung kaaway, pakainin, damitan, painumin. Napakahirap pa pag ang sabi nga, yun yung prinsipyo ng langit na sinasabi na do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yan. So, meron pa rito, Luke's unique material compared to the other Gospels. Luke offers unique stories and parables that further emphasize these themes as number 1, yung Luke chapter 1 and 2, chapters 1 and 2, the birth narratives. Katulad din ng iba pang mga books of the Gospels, particular the book of Matthew, nandiyan po yung birth narratives. Sa ibang termino ay genealogy of Jesus Christ. Nakailang saling lahi bago ipinanganak si Jesus bilang tao. Pero ang purpose ng genealogy is to trace back kung totoo ba na itong ipinanganak na ito ay ito na nga ang Mesiyas na hinihintay ng bayan ng Diyos na nakaprophesy sa Old Testament. 400 to 700 years before he was born, the Bible prophesied about his the place, the nature, the manner, lahat, pati yung kanyang ministry ay dinescribe na ng Bible. Anong purpose? Para to make it sure. Dahil marami pong mga nagdi-disguise na ipinapanganak, pinapangalan, may mga pangalan ding Jesus na pinanganak na nagdi-deceive lang ng mga tao. So kailangan ma-describe talaga before the birth of Christ, yung kanyang place ng birth niya, binanggit yun sa Old Testament, na binanggit din doon. Sa New Testament, ang fulfillment, yung lugar kung saan siya papanganak, kung sino manganganak sa kanya. Sabi rin, isang dalaga ay maglilihi. Amazing, di ba? Dalaga maglilihi. So, the birth narratives. Luke adds details about the annunciation to Mary and the birth of Jesus, emphasizing God's work through ordinary people. Medyo nagkaroon ng misunderstanding dito ang chosen nation, ang Israelites. Kasi iniisip nila na dahil sa galing sa lahi ni Abraham at ni David, ang ina-expect nilang darating na Messiah. Ina-expect nila ito ay mayaman, very noble. Ipapanganak ito sa kingdom o sa isang kaharian na magliligtas sa kanila sa pagkaalipin sa bansang Roma. Pero nagulat sila na ipinanganak si Jesus sa isang hamak na sabsaban, parang isang napakahinang bata na wala man lang pambayad sa ang magulang niya, na parang hindi man lang pinagbigyan kahit sa hotel man lang ipanganak. Yung mga hotel na pinagkatukan ni Jose para makapanganak sana si Maria ay wala pong tumanggap na lying in o kaya hotel para siya ipanganak si Jesus man sa mas maayos na lugar, hanggang sa doon siya inabot ng panganak sa lowly manger. Napakababang kalagayan. Kaya nga po, napakahirap para sa mga noblemen, mayayaman na mga tao, matataas na tao, natanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas kasi
Sabi nila hindi ito yung hindi ito yung inaasahan natin kasi bakit sa hamak na sabsaban ipinanganak? Ay galing sa lahi ni David, si David hari. Ba't pinayagan na dito lang sa pulungan ng hayop ipapanganak ng in-expect natin tagapagligtas? Walang kadating-dating, walang puwersa, parang ganun dating sa kanila. Walang impact, sabi nila. Pero ang sabi doon ay ipinanganak sila sa mababang kalagayan para yung mga nasa mataas ay bumaba para abutin si Jesus. At yung mga nasa mababa, hindi mahiyang lalapit sa ating Panginoon. So number 2 is the parable of the rich man and Lazarus. May iba't iba pong perspective of different denomination when it comes to the issue of the parable of the rich man and Lazarus. That was written in Luke 16:19-31. This parable critiques wealth disparity and reminds readers of God's ultimate judgment. So ito po'y parable. Pero ini-interpret po ito ng iba na literal. Ang genre po nito ay parable po ito. No? Pag parable, alam natin ang meaning ng parable, earthly sayings with divine meanings. So parang dinescribe lang sa ibang paraan pero may ibang kahulugan. So kung itong passage na ito po mga kapatid ay ginagamit ng mga ibang denominations o ibang pananampalataya to prove na yung kanilang paniniwala na ang mga patay ay nagkakausap pa sa kabilang lugar. Sabi na sa kabilang buhay. Pero wala nang buhay doon sa kamatayan, di ba? So nagkakausap pa, pwede pang bigyan ng chance na maligtas, so magbago, magsisi. Yung mga mayayaman daw na ng api na may hirap ay pwede pa raw magbagong buhay para tulungan na may hirap. Okay, yun yung mga literal interpretation nila. Pero sa atin po na ang ginagamit natin sa hermeneutics ay yung biblical, historical and grammatical approach. Kinukonsider po natin na ito pong genre na ginamit sa parable of the rich man and Lazarus ay parable. Ito po ay hindi pwedeng interpret na literal. Symbolical po ito. Kasi kung literal, marami pong disharmony. Hindi angkop. Magiging kalaban itong passage na ito ng ibang mga passage sa Bible. Kung ang patay nakapagsasalita pa at nakakausap pa, mamamali ang Ecclesiastes 9:5 at 6 nang sabi ron ay sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila mamamatay, ngunit hindi alam ng patay ang anumang bagay. Maging ang kanilang kagantihan, pag-ibig, mga damdamin, pananaghili, o selos, yung mga gano'n. Wala na po sapagkat wala na silang alam. Okay, understanding Luke's context. Ang context po ng Book of Luke, understanding the historical context of first century Judea with social inequalities is key to appreciating Luke's message. May tinatawag pong social inequalities, hindi pantay-pantay na pagtingin sa mga tao sa panahon nila. By highlighting Jesus' association with the marginalized, Luke may be addressing the social realities of his own time. Parang sa panahon din natin ngayon, pag mga mabababang uri po ng mga tribo o ng mga lahi, mababa rin ang tingin ng mga tao. May tinatawag tayo kasing alta sociedad. Meron tayong mga tinatawag nasa mga below poverty line, no? Meron tayong tinatawag na nasa poor o mga marginalized, mga may hirap na level ng mga tao. Sa Philippines po yata parang mga 70% ang below poverty. Mas konti lang yung mga mayaman talaga. Nasa middle, marami po ay nasa laylayan po ng society. So Luke Gospels portrays Jesus as reaching out to marginalize and extending God's love to all. So yung Luke's Gospel, ang Book of Luke ay nakapokus na kay Jesus na inaabot niya ang mga marginalized. Kahit nasa mababang antas ng lipunan, kahit mga outcast ng lipunan, inaabot niya ng Panginoon Jesus. Doon sa mga pinag-aralan natin, yung mga prostitute, yung mga tax collectors, yung mga sinners, inaabot siya ng Panginoon Jesus. Naging issue pa nga nun, di ba? No? Bakit yung Panginoon Jesus nyo ay nakikisama sa mga makasalanan at mga maniningil ng buwis dahil mga outcast na yon. Iniisip na mahahawaan si Jesus ng kanilang pagiging makasalanan, pagiging corrupt, sabi ng mga Pharisees and scribes. Ang sagot ng Panginoon Jesus na nabasa ng Panginoon ang isip ng mga naghahanap ng kanyang kamalian. Ang sabi niya ay, hindi ako naparito para sa mga matuwid, kundi para sa makasalanan. Ang may sakit ay hindi nangangailangan. Ang walang sakit hindi nangangailangan ng manggagamot.
Naparito ang manggagamot para sa mga may sakit. Spiritual sickness, yung kasalanan. So yung sagot ng Panginoong Hesus, nung mabasa niya ang isip ng mga tao naghahanap ng mali sa kanyang pakikisama sa mga outcast of the society. The gospel emphasizes themes of social justice. Ito ang focus po, ang tema ng Book of Luke. Social justice, inclusion, hindi exclusion. Sabi nila, pag makasalanan ka, diyan ka, dito kami. Pag maniningil ka ng buwis, lalayo kami sa iyo, dito kami. Hindi nila gusto mahawa. Inclusion, hindi po exclusion. Okay? Kahit na may sakit na ketong, hinihipo ng Panginoon Hesus para pagalingin. Ang mga ibang mga tao, ikinukwarantine nila yon para hindi sila mahawa. And God's universal love, ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Hindi pa nga nabanggit dito yung yung parable of the lost sheep, di ba nasa sa Luke din yan Parable of the lost sheep, lost coin. Ayun, kasama yun dito sa may parable of the magkakasama yun sa chapter na yan. Yung parable of the lost coin, lost sheep, at saka yung prodigal son. Okay? Key points to remember, Luke's unique material sheds further light on Jesus' message of compassion and hope. Dito sa Book of Luke, makikita natin na ang Panginoon Hesus ay nagbigay ng liwanag ng mensahe ni Jesus ay para sa kahabagan, para sa mga outcast, at para sa lahat, at pag-asa rin po para sa lahat. Kahit yung mga itinuturing nilang wala ng pag-asa, ng mga tao, maniningil ng buwis, prostitute, mga makasalanan, ay binigyan ng Panginoon Hesus ng pag-asa ng kaharian ng langit ay para sa lahat. Open para sa lahat ng kaharian ng langit. Hindi lang para sa mga nagpapalagay sa kanilang sarili na sila ay matuwid sa harapan ng mga tao pero bulok sa harapan ng Diyos, mga kapatid. So, for further studies, mga kapatid, kaibigan, mga kapatid, no? Look for chapters on Luke's Gospel in your textbook. Doon sa ating textbook, sa ating Book of Luke, basahin po natin yan. Magbasa din tayo ng mga commentary about the Book of Luke. Kung gusto po niyo ng online resources like commentaries o Bible study website, makakatulong po itong Luke's Unique Perspective. For instance, ito pong tingnan niyo po itong www.biblegateway.com. Resource IBP, ito. Yan. Basahin niyo po yan. And then, for further readings, basahin niyo po yung yung Desire of Ages by Ellen G. White para sa mas malawak pang pag-unawa dito po sa ating Book of Luke, mga kapatid. So ito po yung ating overview ng Book of Luke. Sa next meeting, babalikan naman natin yung Mark. Ito pala, nai-prepare ko to. Dapat pala yung Mark muna ang ating nauna. Anyway, no problem po kasi book by book naman yung ating presentation. So I hope and pray na natuto po kayo since meron pa tayong mga ilang minutes, 3 minutes. Baka may tanong po kayo, clarification or reflection dito sa atin pong discussion ngayong pong gabi. You are free to do so. Okay, open na po for sharing ang ating time. Magbigay tayo ng 5 points sa mga gustong magsalita. Tor. Yes. Si Sir Wilfredo de los Reyes. Go ahead po. Okay. Sa chapter 1, verse 3, ano po, ng Lucas, nabanggit po rin yung pangalan na Theophilus. Ito po ba ay pangalan ng persona ng tao o grupo ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoon? Luke 1 verse? Chapter 1 verse 3. Ayo po. May binabanggit na Luke chapter 1 verse 3. Theophilus. At minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari sa lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa inyong sunod-sunod. Kagalang-galang na Theophilo. So, yung po ba ay persona na tao o grupo lang ng, kasi ang sabi po dito ay palasak na pangalan noon yung Theophilus. Ayo po. So, palasak na pangalan ng Theophilus, pero may particular si Lucas. Opo. Ano po? So, totoo po yun. Parang ngayon, sa panahon din natin, marami din pong mga magkakatulad ng pangalan. Sa panahon din ni Jesus, marami din pong mga taong magkakatulad din ng pangalan. So, sino ba ito?
kung titingnan niyo po yung context niya, particular na tao po ito. Tingnan po natin, no? Tingnan natin yung context nito. Chapter 1, verse 3 of Luke. Mabasa din yung Theophilo sa mga gawa, Pastor. Sa Book of Acts. Sa Acts. Siya rin po ba? Binanggit doon din si Theophilo. Opo, meron din po doon, no? Sa ito pong ano, meron pong two main possibilities po sa ayon sa mga scholars tungkol sa Theophilo na binanggit dito sa chapter 1 verse 3. Ito po ay actual person, Sir Willie. This is the most common view po. Mga Bible scholars pinapaniwalaan nila na ito ay isang particular na tao, si Theophilo. Sabi dito, Luke addresses him as most excellent. Kaya siya nabanggit kasi binabanggit dito na pagkasiyasat na lubos sa pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, isulat sa iyong sunod-sunod. Kagalang-galang. Take note po kagalang-galang, honorable, di ba? Sabi dito. Sa verse 3, sabi dito ay most excellent Theophilos. So kagalang-galang siya. Bakit siya na-mention yung pangalan niya nung isulat ni Lucas itong Book of Luke? Nung siya ay nag-greeting pa lang, di ba? Nag-greetings pa lang siya dito sa unang chapter pa lang Na-mention niya yung pangalan ni Luke, ni Theophilos. Take note, hindi lang basta Theophilos ang pangalan niya. Before the name, may binanggit siya, most excellent, suggesting someone of high rank or honor. At ito'y binabanggit po sa ngayon sa mga scholar na possible daw po ito na isa sa mga Roman official. Isa sa mga Roman officials, si Theophilus po. Pero siya ay kakaibang opisyal, iginagalang po ito. Siguro magandang pamamahala niya kahit siya Roman official siya, hindi po siya brutal makitungo sa kahit sa mga Hudyo o hindi niya kalahi o kahit mga alipin nila ng mga bansa. Kaya binanggit ito ay dahil sa tinawag siya most excellent Theophilus, pinapalagay po ng mga Bible scholars na ito ay someone of high rank or honor, mataas ang kalagayan niya, parang politiko, honorable mayor, ganyan, honorable governor, o di ba ginagamit? Possibly Roman official daw po ito. Some theorists proposed Theophilus as a potential benefactor who supported Luke and Paul's missionary work. Pwede rin daw po na itong si Theophilus, kung hindi man daw ito ginagalang na Roman soldier o Roman official pala, I should say, isa raw po ito sa mga potential benefactor o sponsor na sumusuporta sa Luke and Paul's missionary work. Kita niyo pa? Pero kung tingnan po natin yung kanyang honorary title, ang Theophilus po, kung pag-aralan niyo po yung meaning ng mga pangalan sa Biblia, Theophilus means lover of God. Tagapagmahal sa Diyos o lover of God, nagmamahal sa Diyos. Or loved by God, minahal ng Diyos sa wikang Griego po. Some scholars believe Luke wasn't addressing a specific person but using a title for any reader who loved God. Ano pong evidence? While there's no consensus, clues lean towards Theophilus being an actual person. So really, majority of the scholars, they do believe that Theophilus is an actual person. The title most excellent before his name implies a position of authority. Theophilus daw po is addressed directly in both the Gospel of Luke, ay yung binanggit kanina ng isa nating kapatid. Binanggit din po sa Book of Acts of the Apostles. Sinasabi po na parehas daw pong tao yon, yung binanggit sa 1 verse 3 at yung sa Book of Acts. Okay, whether Theophilus was a specific person or a title, Luke's writings were intended for an audience interested in learning about Jesus in the early Christian movement. So maliwanag po ba, Sir Willie? Opo, maliwanag po. Opo. Thank you so much po. Since wala na po tayong oras, ay nandito na po ba, meron na po ba tayong kasunod na magtuturo? Nandito na po ba ang kasunod? Ito lang yata, Doc, ang class, sabi ni Sir Nards. Kung wala na pong kasunod, okay lang po ba sa inyo mag-extend tayo ng ilang minutes for discussion and ang tawag doon? Reflections. Para Pwede siguro, Doc, dahil wala nang susunod, Doc. Okay lang po ba sa inyo?
magbibigay tayo po ng, kasi gusto ko magbigay ng points. Willie, Sir Willie. 5 points na po ito. Okay, any question or insights po dito sa ating discussion? May klase pa si pa. Meron ba kayong take away dito sa ating lesson? May natutunan po ba kayo dito sa pag-aaral po natin ng Book of Luke? Particular na mga passages na alam, meron take away? Doon muna kayo na. Hello, Doc Arnel. Yes, ito po ay si Prof. Jeben Baita. Celeste po. Si Engineer Celeste. Celeste po. Sige po, Engineer Romeo. Tungkol lang po yung sa the lost son, the prodigal son. Opo. Parang it portrays ato situations. Parang ganun ba na mayroong isang tao, nalaman niya siya ay nawala kaysa bumalik. Yung isa, hindi niya alam, but he is the one really totally lost. So parang ganun ba na dito sa atin sa church, mayroong mga tao nag-iisip na sila ay hindi nawala. Pero yung pamaraan nila sa pamumuhay bilang Kristiyano ay talagang nasa ibang, sabi pa natin, sa ibang daigdig, parang hindi Kristiyano ang pamumuhay nila. So nasa loob sila, pero hindi nila alam sila pala ay nawala. Mabuti pa yung nawala, totoong nalaman niya siya nawawala, kaya bumalik. So yun ang yung nakita ko doon sa prodigal son, yung the lost. Tama po. Yun lang po. Yan po yan. Awiyan, ano? Maraming sa simbahan nag-iisip na sila talaga ay nasa loob na. Pero hindi na alam, nawawala pala sila. Tama po. Tama po yung inyong pagkaunawa dyan. So, dun sa parable po kasi, sa chapter, anong chapter yon na yung parable of, binanggit yung tatlong parables, lost sheep, lost coin, at saka yung prodigal son. Sa prodigal son, tama po. Siya ay tumayo siya, alam niya rin kung paano babalik. Tama po? Yan po yung message ng prodigal son. Ayun namang yung lost coin naman, nawala yan sa loob. Alala niyo po? Yung lost coin? Parable din yan eh. Yung parable of the lost coin, bigyan ko lang, i-differentiate lang po natin tatlong parables na yan. Yung parable of the lost coin, nawala siya sa loob. Di ba? Ano yung coin? Nahulog siya. So, kailangan walisan yung loob. Paliwanagin, dagdagan yung visibility sa loob o dagdagan yung ilaw para makita nila. Magwalis, maglinis sa loob, hanapin at magdagdag ng liwanag para makita yung nawawala sa loob. Yung isa naman ay parable of the lost sheep. Alam niya siya nawawala pero hindi niya alam kung paano babalik. Diba? Yung parable of the lost sheep, hindi niya alam kung paano makabalik. Pero alam niya nawawala siya. Kaya kailangan siyang hanapin ng pastor. Yung lost coin, hindi niya alam na nawawala siya. Kasi nasa loob naman siya, nagsisimba siya. Pero ang buhay niya, makamundo, walang connection sa Panginoon. So may mga ganun din sa loob church natin. Hindi nila alam na nawawala sila. Simba ng simba pero backslider. Narinig niyo po ba yan? Posible meron ganun. Nakita kasi sabi natin ang backslider lang yung hindi dumadalo. Alam niyo ba na mayroong backslider na simba ng simba? Laging preso. Depende nga po yan. I-contest nyo nga po yan. Kung mali ba yung simba ng simba pero backslider pa lang status. Klase yan. Hello. Hello, Doc Arnel. Yes. Sino po ito? Si Sunyiga. So, Doc Terry. Sige po, Doc Terry. Boy. Wait lang po ha. Boy. Huwag mo na maingay si B-Boy ha. May nagkaklase pa si Dada. Thank you, B-Boy. Pasensya na po. May mga anak ako dito maliliit na nagbo-vocalization. Sige, Doc Terry, go ahead po. Okay, yung sa Lost Poem,
ang ano yan, kung may pira kayo at wala yung pira, hindi yan kasalanan sa pira. Ang may kasalanan dyan, yung nagdala ng pira. So yung lost at kasalanan. Ang kasalanan yung may-ari ng pira. So it represents sa mga bata natin. Yung iba, kaya yung mga anak nawawala. Opo. Yan po ang aking kuan sa na study sa writing ni Mrs. White sa Bible commentary. It represents a person under your care. Kasi kung Sige po, go ahead, Doc Terry. Nag-low signal po ba? Tama po yun. Yung parabolo. signal, Doc. Sorry. Sige lang po. Putol pala. Tama po yung insight nyo doon. Tama po yun. Yung loss ko, hindi niya alam sa'yo nawawala. Doc Arnel. Si Hello, good evening. Captain Sharon. Go ahead po. Yes. Apo. Okay. So, gusto ko rin mag-input tungkol doon sa lost coin. Kung observe po natin sa church, marami po tayong mga future lost coins na mangyayari sa loob ng iglesia. Bakit ko po nasasabi? Observe po natin ang ating mga kabataan at mga bata sa loob ng church. Ano po ang ginagawa ng mga magulang para tumahimik lang yung mga bata? Sabi nga po sa upuan, mga bata, binibigyan ng cellphone para lang tumahimik, may sariling mundo na iba yung pinapanood ng bata. Hindi naman in line with the Sabbath, katabi nga para lang tahimik, sige ang game, sige kung ano-ano yung pinapanood ng bata para lang magiging tahimik. Mahirap naman po pakikialman yung magulang dahil siya yung nagsusupervise sa kanyang anak. Kahit titigan mo na, still, tuloy lang, kahit maingay na yung cellphone. Kaya yung na ang magulang na sa pagsimba, ang dala, nagsasamba, kasama sa pagsamba ang bata, pero hindi nagsasamba ang bata. Anong klaseng training? So lumalabas po na ito ang mga future lost coins sa loob ng church. Kasi po, hindi na mold sa kanila ano ang kahalagahan ng Sabbath. Dahil sa loob ng church, may cellphone po, naroon po sila nawiwili para magiging tahimik. Tama po ba ako? Thank you very much po. So possible nakasama rin po yan sa within the church but backslider. Yes. Nasa loob ng simbahan yan, dumato, pero ang kanilang spiritual, bagsak kasi hindi nakapokus sa worship. Nandun sa naglalaro sa mga gadget. So nangyari po yan, sakit yan ng mga sikat ngayon. Dito nga sa amin, nagkaroon kami ng action sa board. Pinasok po namin sa church board. Ang mga diakono ay kukumpiskahin nila kapag during church services, especially sa divine hour of worship, na may mga naglalaro ng cellphone. Yes. Alala ko, sa San Mateo kami noon, anak ng principal. May bisita kami galing sa union yata yan. Nasa likod ko, naku po, anak ng principal. In-announce na namin na walang mag-cellphone during may action na kami. Ay ang ingay niya, yung mga katabi niya, lahat sa kanya, naka-incline sa kanya lahat. Ang lakas ng boses niya, habang nagsasalita yung galing sa union na speaker. So, talagang kinuha ko po yung cellphone. At na-explain ko naman after the service, in-explain ko sa magulang na dapat ang mga anak natin ay wala sanang cellphone. Walang palakasan. Wala sanang cellphone na ginagamit during Kaya dito po sa aking present situation, sinabi ko rin na kung may gagamit man ng cellphone, ay exempted lang kung gagamitin sa yung kanilang instrumental, background
-1 para sa kanilang pag-awit or mag-document sa mga activities during church services. Aside from those mentioned before, hindi na po allowed ang paggamit ng cellphone. Lalo yung mga kung may mga tatawag, biglang kakausapin ng lakas ng boses nandun pa sa loob. Habang lumalabas, nadi-distract po ang ating mga kapatid. So dapat naka-silent mode. So yun po, yung sabihin, may mga member tayo presently, anong tawag doon? Physically present pero spiritually absent. Absent sila, bagsak. So nandiyan yung Pero yung yung pinaka masakit na magulang mismo sa batang maliliit, yung sila mga mismo preschooler, sila mismo nag-aabot ng cellphone tapos pinoprogram pa nila kung ano yung para panoorin ng bata, which is hindi naman biblical, hindi napakalayo para sa pag-mold sa bata. Yun ang nakakalungkot. Kaya yun ang sinasabi ko na future lost point. Kasi hindi pa alam ng bata. Pagdating ng oras, dahil nasanay na siya, wala sa kanya talaga yung kahalagahan ng Sabbath. At saka yung mga kabataan naman, yung mga youth naman, na kung saan ay hindi na supervise ng magulang, may kanya-kanyang cellphone, nakaupo, pero walang concentration doon sa pakikinig, kundi nasa cellphone. Yun naman po yung Opo yun. Matanda at bata po. Na-observe natin matanda at bata. Captain Sharon. Matanda at bata ngayon ay wala silang control pagdating sa gadget pag nasa church. Kaya dapat talaga, nasa leadership po ng church yan. Kung mag-impose tayo ng pero dapat i-educate sila na mayroong ganitong policy. Kung hindi nyo mamanage ng tama ang inyong mga cellphone, isurrender nyo muna po sa mga usherates dito sa pintuan. Ilagay nyo sa ziplock. Yes. Kung hindi nila mamamanage ang phone nila. Kasi nakaka-distract din po talaga. At saka po yun, very disgusting. Sa isang speaker na ikaw ay nagsasalita, ang mga members mo nakatingin sa cellphone. Kaya po hindi rin po namin sana na wala nang dalang physical na Bible, kundi nasa electronic Bible. Sabi ko, okay din naman yung electronic Bible. Lahat kasi nasa cellphone na natin Alarm clock, Ellen G. White writings, kayang bit-bitin lahat yan, pero pag nasa cellphone mo yung mga app na download mo yan, accessible lahat yan. Okay? Pero sabi ko, kapag nakakawala ng solemnity ng worship sa church, yung nagsisermon ka, pag sinabi mo, talata mo nandito, halimbawa wala kang PowerPoint, wala silang makikitang text, gusto na sundan, dahil tinatamad na ngayon ng mga bit-bit ng Biblia at church hymnal kagaya dati. Anong temptation dyan? Di ba? Okay lang sana yung cellphone, nandun yung application ng mga Bible, iba-ibang translation. Ang problema natin, kapag natukso ka din na ini-open mo yung data o may Wi-Fi zone ang church, naka-open ang data o Wi-Fi, habang binubuksan niya yung kanyang application, yung Bible niya para basahin yung text na sinabi mo, biglang tutunog yung kanyang o kaya mag-pop up yung notification, may message. Magbabayad ng utang. Sabado, siyempre, mamaya, ipapatala na pala, nandun sa Liga Central bawa, tapos pag pinasunset mo pa, wala na. Mga time sensitive na mga issue. Kaming tukso pag during Sabbath. So yun nga po, dapat talaga ay may discipline ang church, no? Ang leadership dapat magbigay din ng magbigay ng mga guidelines na i-educate ng mga members para hindi sasama ang loob nila. Kung hindi nila kayang i-manage ang phone nila, i-surrender na lang sa usherette o sa ushers sa pintuan. Kunin nila paglabas. O kaya naman, silent mode. O kaya ay patayin na lang nila. Kung hindi naman sila doktor na on call, na valid pag Sabado na pag may mga emergency cases, health ministry ay i-off na yung kanilang cellphone. Kung magagawa. Pero kung ang church ay very lax din tayo, iwas natin yung kung malalakas yung mga tao, di natin masaway, kakaroon po talaga ng from generation to generation na po magiging sakit. Time will come, nagsisermon ka, lahat ay nakatingin na sa cellphone, nag-games yung mga anak. Minsan nga mga anak din ng leader, sabi ko, anak parang teacher, anong score mo na? Binibiro ko na lang. Pero pag minsan, dinidiscuss din natin yung mga
yung mga bibigay ng distractions sa ating spiritual life, nakasama doon po yung mga cellphone during worship. So, malaking istorya na ginagamit ng away to divert our attention sa worship. Thank you, Captain Sharon. Thank you Nakapagbigay po. ng 5 points kay Ma'am Sharon, Doc Terry, kay Engineer Romeo, kay Sir Wilfredo. Ito yung mga nagbigay sa atin ng mga insights. Pwede ba nating i-extend na hanggang 7:30 o kala mo sa inyo? May 10 minutes pa tayo. Ang tayo bang klase? Sir Wilfredo Dulce Reyes, tumataas po kayo ng kamay. Opo, may tanong po ako Pastor. Sir Willie, sige po. Go ahead po. Maganda yung mga tanong niyo, malalalim. Go ahead po. Ayun po sa Lucas chapter 13 verse 23. Opo. Opo. Ang sabi rito, someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Ang tanong ko po ay, sabi, would the verse ask for righteousness within Israel or Israel na nga, or a few worthy Gentile as well? Para kanino po ba yung verse na yun? 13:33 po ba, sir? Opo. Ano po? Para kanino ba yung verse? Chapter 13 verse 23. 23. Okay, sige po. Wait lang ha. I-check po natin 13 verse 23. Ang tanong niyo po ay para kanino ba itong verse na ito? Opo. Para ba sa mga Gentiles o para sa lahat o para sa Israel mismo o dun sa mga nakikinig na Israelita? Ang ganda po yung tanong niya, no? Sige po, i-check natin. Luke 13:23. Opo. Ang sabi dito ay ganito. Okay, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Ito po ba? Opo. At sinabi niya sa kanila, hindi po natapos yung text May verse 24 pa po. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. So yung para makumpleto po yung sentence o yung dialogue at makita natin yung context, dapat po nating i-consider yung verse 24. Kasi ano po ito putol po dun sa verse 23. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Tama rin po yun. Yung kakaunti bang maliligtas? Sinabi niya sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat marami ang magsisikap pumasok sa yun. Di ba binabanggit sa Biblia po na dalawang uri po ng daan? Ano po? Opo. Ang kaligtasan po, katulad ng ating pinag-aralan sa Willie, ay universal. Tama po? Hindi lang po para sa Hudyo. Ang salvation ay inilaan po ng Diyos yan sa lahat ng tao, ang kaligtasan. So universal po ang salvation. Ngayon po, siyempre, ang immediate context nito, ang kausap dito ng Panginoon ay itong mga nasa contemporary niya. Nandyan yung disciples, nandyan po yung mga tao na nagmamasid at sumusunod sa Kanya. Pero yung tanong po na kakaunti ba ang maliligtas? Ito po ay, since ang salvation po ay in a broader sense, ito po ay universal, applicable po ito sa local, according sa context nila, pero applicable din po ito sa universal context. Tinatanong nila kung kakaunti lang ba ang maliligtas. Jesus offers a cryptic response to a question about salvation. Ito po yung sinabi niya. Someone asked him, Lord, are only a few going to be saved? Kaunti lang po ba yung maliligtas? Sinabi ng Panginoon, strive to enter through the narrow door. For I tell you, many will try to enter and will not be able. So marami ang gustong pumasok, pero hindi sila makakapasok. Sapagkat meron pong dalawang uri ng daan na dinadaanan ng mga tao, spiritually speaking, yung daan na maluwang,
Walang bawal, lahat pwedeng gawin, kahit makamundong bagay gawin mo. Pero ang dulo nun ay kapahamakan. Ayan. Pero pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Ang tanong ng nagtanong ay, Lord, are only a few going to be saved? Kunti lang ba maliligtas? Pwede naman sumagot sana ang Panginoon kung exegete natin ito, pwede naman sumagot sana ang Panginoon na, tama, kakaunti lang talaga maliligtas. Pero ang sagot ng Panginoon, dinala niya doon sa dalawang uri ng daan. Strive to enter through the narrow door. Pag binanggit po yung narrow door, meaning to say, may pinaghambingan. Hindi mo lang pwede sabihin makipot ang isang pintuan kung walang maluwang. Tama po ba? I-analyze po natin yung talata. May pinaghambingan ng Panginoon na may maluwang talagang daan. At meron talaga siyang binanggit na makipot at maluwang na daan. Hindi ako nagkakamali, sa Matthew 7 yun eh. 7 po ba? Verse 13. Kaya't magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Verse 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kakaunti ang nakakasumpong niyon. Ayan. So, ito po yung niya. Kung ating pong i-exegete, kailangan nating humingi ng rescue sa iba pang mga passages kaparallel nitong Luke chapter 13 ay itong Matthew chapter 7. Merong same account si Matthew dito sa account ni Lucas sa chapter 13. Na binabasa po, pinag-uusapan dito, ang kaligtasan, ang sagot ng Panginoon ay sikapin nating pumasok sa makipot na daan. Alam natin na makipot na daan ay daan ng kaligtasan. Pero ang daan ng kaligtasan, ang sabi ng Panginoon, hindi ito madaling mapasok. Kakaunti nakakasumpong dito. Kasi makipot nga eh. Kakaunti nakakasumpong. Kaya meaning to say, kung kakaunti nakakasumpong sa makipot na daan, applyan natin ng logic. Kung makipot ang daan at kakaunti nakakasumpong, marami bang maliligtas? Hello? Sir Willie. Kukunti ang maliligtas. Ibig sabihin, yung sagot ng Panginoon, indirect. Indirect. Panginoon, kaunti lang po bang maliligtas? Kaunti lang po maliligtas. Sabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Kasi marami ang gustong pumasok, o kaunti lang nakakasumpong. Ibig sabihin ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 7, mas marami daw po ang dumadaan patungo sa malapad na daan, pero ang dulo nun, pagkapahamak. Diba? Saan ka dadaan? Makipot na mahirap daanan, pero ang dulo ay buhay. O sa maluwang, walang bawal. Lahat pwede. Yan yan. Ina-apply natin sa mga... Ibig sabihin, Pastor, pangkalahatan yung anong yun? Yes po, tama po. Pangkalahatan po, ang application ng kaunti ba o marami maliligtas, pangkalahatan po yan. Ako, salamat po. Okay. Pangkalahatan po yan. Pwedeng i-apply sa locality nila, doon sa local context nila, kung sino yung mga nandun. Alam mo ba, yung audience na meron siyang 100 taong nakikinig. Parang sinabi na, Panginoon, dito ba sa 100 ito, mas marami bang maliligtas o hindi maliligtas? Local context interpretation po yun. Pero dahil salvation, sa pinag-aralan natin ay universal. Yes po. Universal ang salvation, kaya nga ang preaching ng gospel ay universal din para magkaroon ng chance ang lahat na mapakinggan ang gospel. Dahil ang gospel ni Christ, siya po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Tingnan niyo po Romans chapter 1 verse 29 or 19. Salamat po. Opo. Welcome po. Verse 16, sabi ni Paul, sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo po, ito yung mabuting balita na ipinapangaral. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, di ba? Hudyo, at ganun sa mga Griego. Yung Hudyo, ba't binanggit na una sa mga Hudyo? Kasi ang kaligtasan, una ibinigay sa mga Hudyo, silang chosen nation. Pero tinanggihan nila ang Savior, so ibinigay sa mga bansang nagkakabunga. Ayun na yung mga Griego. Pag sinabi nating Hudyo, sila yung chosen nation, yung mga Israelites. Pag sinabi nating Greeks o kaya ay mga Griego, not born a Jew. Hindi lamang po to literal na mga Greeks o Griego, kundi yung mga taong
hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang tawag sa atin ay mga Griego. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Yung Greek, tayo na po yun. Kasama na tayo ron. Hindi tayo, not born a Jew tayo, pero tayo ay mga tinatawag din na modern Israelites pag sumampalataya na tayo sa Panginoon. Kahit tayo ay nasa category ng mga Griego o not born a Jew. So yun po ang maliwanag na sagot po doon. So ibig sabihin po dun sa makipot na daan, kakaunti nakakasumpong, indirect yung sagot ng Panginoon. Kung kakaunti nakakasumpong, ibig sabihin yung sagot ng Panginoon kung direct na, pwede yung sabihin na, oo, kakaunti lang ang maliligtas. Pero naunang nag-explain ng Panginoon na maraming gustong pumasok sa makipot na daan, pero malaman nilang maraming bawal, may sabat na ang simba ay maghapon, mula Biyernes hanggang gabi pa pala, 24 hours. Sa kanila 1 oras lang, pero tradisyon naman, ay maraming ayaw mag-Adventist kasi makipot daw ang daan natin masyado. May mga nakausap nga kami sa decision making. Pastor, sabi nila, wag niyo lang ibawal yung baboy, sisimba na kami, magpapabinyag na kami. Sagot ko naman, Sir Willie, mas mahal niyo pa ba yung baboy kaysa kay Jesus? Alam mo yung nagsasabi na yon, nakatatlong evangelism na kami, 3 graduate na sa evangelism namin. Hindi pa rin siya, 10 years na kami dito. Hindi pa rin siya na-baptize. Ang lagi niyang sagot, kahit sinong dumating na evangelist, ang lagi niyang sagot. Pag kinukuha na namin ng desisyon, sabi niya ay, hindi niya kayang iwan ang pagkain ng baboy. Ngayon po, nasa na siya? Mga around, pa lang, 50 years old, namatay na po siya. Sabi ko, sayang. Kung nakadecide sana siya, namatay po siya mga kapatid, na hindi natanggap si Jesus. Ay nakakalungkot po talaga, no? So, yun po. Ang kaligtasan natin ay universal, at ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao at ang kanyang pagkapatawad. Okay. Yes po. Thank you so much, Sir Willie. Okay. Okay na po. Okay na po ba kayo? Pa-extend pa natin hanggang 10 o'clock. Joke lang. Mayroon pang gustong humirit? Isa pa. May gusto pang isang magsalita po at mag-end up na tayo sa ating klase. Meron pa po sana ako eh. Sir? Meron pa sana akong tatanong. Pero sabihin niyo po kung nasasagot ko yung tanong. Yung iba naman. Opo, sige po. Wala na po bang magtatanong? Magtatanong po ako ulit. Si Sir Willie, di maubusan ng tanong yan eh. Sa Lucas, kasi po inaano ko po eh, ina-analyze ko kung talagang yung mga verse na yun ay para sa atin o kasi hindi sinabi rito na hindi ko nakuha yung context ko na sino ba yung kausap niya rito. Basta ang tanong ko ay para ba sa mga righteous na Israelites o sa mga Gentiles. Hindi ko nakuha yung subject na sino ba yung sinasabihan niya rito. Pero may isang tanong, Pastor. Opo. Sa talabo kasi, kung sino ba yung nagtanong, yung tinatanong niya? Sino nagtanong at sino yung kausap niya rito? Opo. Sino yung nagtanong at sino yung kausap niya rito? Opo. So, tingnan niyo po dito sa someone asked, sabi sa verse 23. May isang nagsabi. May isang alagad na nagsabi. Kundi sabi ng someone asked, Lord, are only one few going to be saved? May isa lang daw po na nagtanong, sabi rito. Somebody then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And said unto them. Yan. So meron lang daw po isang nagtanong. Hindi naman binanggit ito kung disciple ito o yung audience, hindi po binanggit. Pero ang sagot ng Panginoon dito ay limited lang po talaga ang number ng people na masisave. No? Okay? So kung titingnan po natin ang context nito, ay may binanggit kasi dito na isang babae na may espiritu ng sakit at mayroong 18 taon na baluktot at hindi ng May mga tao na sumusunod kay Jesus kasi na si Jesus po nagpapagaling. So mga mixed multitudes po ito eh. Kung titingnan niyo po, dahil si Jesus po ay pinagaling. Araw po ng Sabat, may pinagaling siya. Habang siya nagpapagaling, ang mga tao nag-spread ng good news. Kasi kakaiba yung kanyang miracle healing po kasi ginagawa niya eh.
yung mga matagal lang may sakit na hindi gumagaling, pag ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanya, gumagaling po. Yung babae po na 18 years sa verse 12, isang babae po na may espiritu ng sakit. 18 taon na po siyang baluktot at hindi po makaunat sa anumang paraan. Nung kanya pong ipinatong ang kanyang kamay, pinanalangin ng Panginoon, naiunat po niya at niluwalhati niya ang Diyos. So habang nagpapagaling si Jesus, marami pong mga taong sumusunod sa kanya. Mixed multitudes po ito. Pero possible, nakasama rin niya po rito mga disciples kasi yun naman yung kanyang mga alalay sa kanyang ginagawa na sa kanyang ministry during 3.5 years ng kanyang formal earthly ministry. So dito po yon, no? Ito kasi nagpagaling ang Panginoong Hesus po araw ng Sabat ito. Kaya yung mga Hudyo, particularly yung mga scribes and Pharisees, alam nila kasi na hindi matuwid na magpagaling kung araw ng Sabat. Kasi sila po gumawa ng mga karagdagang batas na para daw ingatang banal ang Sabat, hindi ma-desecrate. Gumawa sila ng mga karagdagang batas na pinahirap nila ang pagsunod. Katulad po ng bawal magpagaling kung araw ng Sabat. Kaya nga tinutuligsa sila ng Panginoon bakit yung mga alaga niyong tupa pag nahulog sa balon kahit Sabat inaahon niyo. Diba? So ano pa kaya itong mga tao na ilang taon nang inaalipin ng karamdaman? Sabi kasi ng mga tao, may 6 na araw na ang tao ay dapat magsigawa. Kaya sa araw na yan magsiparito kayo, pinapagalitan niyo yung mga may sakit. At kayo'y pagagalingin, wag ng araw ng Sabat, wag sa araw ng Sabat. Pero sabi ng Panginoon, kayo mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakadagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o kanyang asno sa sabsaban at ito'y inilalabas para painumin? Ang Panginoon sumasagot din sa kung ano yung real situation nila. Bakit yung may sakit na matagal na pinahirapan sakit, ayun yung ano. So ang context dito po, dahil sa pagkapagaling ni Jesus, maraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Andiyan yung mga alagad, andiyan yung mga mixed multitudes po kasi ito May mga Hudyo, may mga scribes and Pharisees na nag-aabang na makahanap ng mali para may sumbong siya, para siya ay mahatulan. Dahil nagsiselos sila dahil yung atensyon ng mga tao ay nalipat na kay Jesus. Dahil may otoridad siya nagpapagaling at nangangaral. Nawawala ng appeal yung mga scribes and Pharisees, saka yung mga doktor sa kautusan. Yung mga pari, nawawala na sila ng appeal. Na da-divert sa Panginoong Hesus yung atensyon ng mga tao. So, ito nga po, kung titingnan niyo itong context niya, mixed multitudes na po ito. May Sabat pa ritong panahon nagpagaling din ng Panginoon. Dahil mayroong babae na tapos kaya nga po kung tingnan niyo yung context nito, mixed multitudes po ito. Pero yun dun sa tinatawag natin na about salvation, nabanggit natin kanina, select few will be saved talaga. Thank you po. Okay po, okay. So yun na po, maliwanag naman ang ating pag-aaral. So basta kung may tanong po kayo regarding our topic, don't hesitate to ask your question, and then the Lord will supply answers to our questions according to His will. Okay? So kung wala na pong iba, ay tayo po ay manalangin na. Thank you for your extra time. Nakabawi-bawi po tayo dahil sa kahit Sunday po kasi talaga kami ay medyo marami din pong activity. Kaya ngayon, yung anak magpapahatid pa sa school. 1 hour travel po yun, 30 kilometers. Ay hinihintay po ang papa nila. Pero sabi ko ay magtuturo muna ako instead na 9 o'clock, naging 6 o'clock. So praise the Lord po at thank you sa inyong understanding kahit po hindi tayo consistent na nakakapasok sa ating mga oras. Nandiyan po kayo at naghihintay. Okay, ito pong presentation na ito ay gagawin po natin ng PDF din para ma-send sa ating GC. Huwag niyo pong kalimutan yung mga assignment. Congratulations po sa mga naunang nag-submit. Kasama na si Sir Nurse yan, sila Minel, yung mga nag-submit po ng kanilang readings. Huwag niyo po kalimutan, this week po, dapat nabasa na natin ang buong Matthew. Kasi naka 3rd week na po tayo. Every week po, babasa tayo ng 10 chapters. So Matthew 1 to 10, ang first week. Starting April 12 na tayo. Tapos another week ay Matthew 11 to 20.
Matthew 21 to 28 na po dapat ngayon. Hanggang Mark chapter 2 na po dapat ang nabasa natin kung sinusundan po natin yung cycle ng ating pagbabasa. Yes po. Ano pong assignment? Ay, opo, yung reading. Magbabasa po tayo ng 10 chapters every week. So naka-third week na po tayo, meaning to say, dapat po yung Matthew 1 to 2, chapters 1 to 28 hanggang Mark chapter 1 to 2, tapos na po nating mabasa. At meron po tayong ano yun? Ano yun? Book lang yun, no, Sir Nards? By book na lang po yung ating paggagawa ng summary. So, by book na lang po yung ginawa natin, ano? Hindi na by 10 chapters. Gagawin po ng gagawin po natin ng summary yung Matthew. By chapter? Summary reflection po. By ano na lang po. Yung alam ko yung pinagkausapan natin ay pinagkasunduan ay by book na lang po para hindi kayo masyadong mabigatan dahil marami pa kayong mga requirements. The whole book of Matthew, ganyan. Opo, gawa po kayo ng summary and then reflection niya. Personal reflection na encounter nyo o na experience nyo sa pagbabasa. So, 300, minimum 300 words by book. Since third week na tayo, meaning to say, dapat nabasa natin yung buong book ng Matthew. Okay? Magbasa na rin po tayo ng yung may extra time pa kayo, basahin niyo rin po yung Desire of Ages. Hanapin niyo po yung mga related na mga topics dyan. Simulan niyo na chapter 1 or ano. Pag may makabasa rin po kayo, i-update niyo lang din po ako para sa extra points. Okay po yung Desire of Ages. Alam ko po marami kayong mga requirements tayo sa ating pag-aaral dito. Pero hindi naman po kayo pinipressure. Yung mga vacant time niyo lang po, gawin lang po natin yung mga dapat natin i-comply. Para sa atin din pong paglago. Alam niyo po, ang sarap magturo kapag naintindihan mo yung in a broader sense yung mga pangyayari, yung mga context, naintindihan mo yung mga details dito sa pag-aaral. Napakaganda po. Ibig sabihin po, Doc, by week ay 10 chapter o 7. Every week po ay mayroong 10 chapters. Kinumpute ko po kasi yan para matapos natin yung Matthew chapter 1 hanggang last chapter ng Book of Acts, covering the subject sa New Testament Studies 1, itong 5 books ng New Testament, ay kinukompute ko yan. Dapat weekly merong 9 point something na chapters sa mababasa. Ginawa ko ng 10. 10 chapters a week po. Medyo marami pero pag na-enjoy niyo po ang pagbabasa ay ma-enjoy niyo rin talaga yung pagbabasa. Huwag po maging burden Huwag niyo gawing burden yung pagbabasa. Parang in-encourage na tayo magbasa. I-internalize kayo, may reflection. At later on, ma-guess nyo po na nagkaroon pa tayo ng deeper understanding. Tapos meron pa tayong 1 hour na klase every week. Medyo kulang din talaga yung oras na yun para i-discuss itong maraming bagay dito. Pero alam ko po na itong mga basic na natutunan natin dito, palalaguin ng Panginoon to para tayo ay ma-equip pa sa ating paghahanda ng mga sermon at ng pagka-Bible study. Amen. At yung may deeper understanding tayo sa Word of God, magkakaroon din tayo ng closeness. It will lead us to close relationship with God. So yun ang goal natin. Okay po ba? Maliwanag po. Sige po. Mga further question po kayo po, i-PM na lang po yung sa akin at pag may time po ako, sasagutin ko po. Si Ma'am Minel ay sinasaluduhan ko kasi kahit matyaga din siya naghihintay ng mga sagot ko pag vacant time ko, sinesend ko po kay Ma'am Minel yung mga supporting documents sa Divinity of Christ. Kasi naka-encounter siya ng mga Jehovah's Witnesses. Naghahanay ng mga talata, nagpapatunay na si Kristo ay maliit lang na Diyos, mighty God. So, iba naman ang ating understanding according to the context. So, I will supply. Kung meron po kayong kung meron kayong mga na-encounter at kailangan nyo po ng biblical support o spiritual support sa inyo pong mga needs, kung kaya rin lang po namin at makakatulong po kami, try nyo lang po na mag-communicate sa amin. Huwag lang kayo magmamadali. Sa mga vacant time po namin, makikita namin yung message nyo and we will assist you. We will supply your needs according to our availability and according to God's wisdom. Okay na po? Sino po
Okay, welcome po. Sino pong willing na mag-volunteer na mag-praise as we close our lesson for tonight? Nanahimik ang bayan ng Diyos. Okay, let's pray, Pastor. Let's pray po mga kapatid. Sige po. Panginoon Diyos, sa gabing ito, maraming salamat sa aming napag-aralan, sa tinuro ni Pastor Mike Caida. Nawa, Panginoon Diyos, ang mga bagay na ito ay makadagdag sa aming kaisipan upang sa ganun, maipahayag po namin ang Ebanghelyo sa iba ng sa Bible na gagaling. Panginoon Diyos, sa gabing ito, patubayan niyo po ang aming mga profesor at mga kaklase. Ang pamatubay ng banal na Espiritu ang inyong ipagkaloob sa bawat isa. Ang lahat na itiwiling namin sa inyong banal na anak na si Jesus. Amen. 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 Thank you so much po. Amen. 2 hours credit po itong ating klase ngayon. Okay. Nagbumawi lang po tayo kasi marami tayong mga panahon na hindi tayo nakakapasok din. So bumawi-bawi po tayo. Thank you for would like to give extra 10 points sa lahat po ng nag-attend ngayon. Sir Nards, paki-screenshot na lang po ninyo at i-post na lang po sa ating group chat. Yung mga nag-participate po ay may 5 points. Yung mga nag-stay hanggang oras na to ay meron pong extra 10 points sa inyo pong performance. God bless po. God bless you, everyone. Good evening. Good night, everyone. God bless.